Nakita natin sa nakaraang episode ang paghihintay ng dalawa sa pinakamalakas na hunters sa buong mundo sa pagdating ng ating bida. Pagkatapos nito ay dito na nga natanggap ni Jinwoo ang bago niyang sandata, ang Kamish Dagger na regalo sa kanya ni Thomas Andre. Ang dagger na ito ay higit na mas malakas sa armas ng Demon King na si Baran. Kasabay nito ay may nagbukas din na napakalaking gate sa ibabaw ng Seoul. May hinala si Jinwoo na monarch ang may kagagawan nito kaya nagtraining siya kasama si Beru. Ngunit sa kasamaang palad nawasak nila ang gym ng association. Makikita ang maraming tao na nagsisiksikan sa kalsada. Ang mga kotse ay naipit na sa matinding traffic dahil inabisuhan na ang mga tao na mag-evacuate para makaiwas sa paparating na panganib. Samantala sa apartment kung saan nakatira ang pamilya ni Jinwoo, tinanong ni Jin-ah ang kanyang ina kung hindi ba sila mag-evacuate. Sumagot ang ina at sinabi na kung magiging battlefield ang kanilang lugar, mas mabuting pumili kung saan gustong mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Jin-ah at inis na sinabi sa ina na gusto pa niya mag-college sa susunod na taon, na gusto pa niyang uminom at kumuha ng sariling apartment. Wika nito na ayaw pa niyang mamatay kung kailan magsisimula pa lang siyang mabuhay. Tumawa ang ina at sinang-ayunan naman ang mga sinabi ni Jin-ah. Wika nito na poprotektahan naman sila ni Jinwoo kagaya ng ginawa ng kanilang ama noon. Samantala, makikita na nakaupo si Jinwoo sa taas ng isang gusali, habang iniisip kung bakit hindi niya maramdaman ang presensya ng mga monarch sa kabila ng pagbukas ng malaking gate, at kung saan posible ang mga ito nagtatago. At dahil walang ibang makakagawang pumigil sa gate, batid ni Jinwoo na siya ang kailangang pumigil sa panganib na dala nito. Kinuha ni Jinwoo ang kanyang cellphone at nag-scroll habang iniisip kung sino ang gusto niyang makasama kung sakaling matapos na ang mundo dahil nabigo siyang pigilan ang gate. Agad napako ang tingin ni Jinwoo sa pangalan ni Cha Hae-in. Sa isang dojo, makikita ang biglang pagtigil ni Cha Hae-in sa kanyang training. Wika ng coach na si Mr. Song na napapansin niyang wala sa sarili si Cha Hae-in sa mga nakalipas na araw. Nag-aalala si Mr. Song na baka may namumuo ng takot kay Cha Hae-in. Dahil dito ay ibinahagi ni Mr. Song na normal lamang makaramdam ng takot, kahit siya ay natakot rin noong maputol ang braso niya sa isang enkwentro. Biglang tumunog ang cellphone ni Cha Hae-in at humingi ng patawad si Mr. Song sa pagiging madaldal. Wika nito ay sagutin na ni Hae-in ang tawag. Nahihiyang nagpaalam si Cha at sinagot ang tawag. Pagkatapos na marinig ang tawag mula kay Jinwoo, ay sabik na humarap si Hae-in kay Mr. Song at namumulang nagpaalam na may kailangan siyang puntahan. Wala namang nagawa si Mr. Song kundi ang tanggapin ang paalam ni Cha. Napangiti na lamang si Mr. Song nang mapagtanto kung ano ang totoong nangyayari. Sa isang amusement park, makikita ang labis na pagkabigla ng mga tao nang makita si Jinwoo. Sinigurado pa ng mga tao kung si Jinwoo ba talaga ito. Unti-unting nag-ipon ang mga tao para makiusyoso at nagsimulang magtanong kung sino ang kasama ni Jinwoo na babae, kung girlfriend ba ito ni Jinwoo. Kalaunan ay napagtanto rin ng mga tao na ang babae palang kasama ni Jinwoo ay si Cha Hae-in na kasama rin sa Hunters Guild. Sinipat ni Jinwoo ang paligid at sinabing akala niya ay wala nang magiging maraming tao sa lugar dahil sa bantang panganib ng malaking gate. Tinanong naman ni Cha Hae-in si Jinwoo kung gusto ba ang ganitong mga lugar. Wika ni Jinwoo ay hindi niya gusto ang lugar pero gusto niyang magpunta kahit isang beses lamang. Nagulat si Hae-in at tinanong kung bakit siya ang isinama ni Jinwoo. Nakangiting sumagot si Jinwoo at sinabing si Cha Hae-in lamang ang kanyang kaibigan. Namula at nagulat si Cha nang maalala ang mga sinabi noon. Mga bro, 1,000 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 10,000 views ang videos natin, isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,000 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 3. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Hiyang-hiyang yumuko si Cha at sinabing nakikinig pala si Jinwoo. Sumang-ayon naman si Jinwoo at sinabing magaling siyang makinig. Sinubukang magtanong ni Hunter Cha kung ano ang impormasyon tungkol sa kakaibang dungsyon na kanilang pinuntahan noon. Wika ni Jinwoo na sa susunod na lamang niya sasabihin kapag sigurado na siya kung ano ba talaga meron sa dungsyon na yon. Napatingin naman si Cha sa kanyang tabi kung saan nagkakagulo na ang mga tao na kumuha ng mga litrato kay Jinwoo. Napatanong si Cha kung hindi ba nakakaagaw pansin ang kanilang ginagawa. Sumagot si Jinwoo at sinabing huwag na lamang pansinin ang mga ito. Napangiti si Cha at napaisip na 2 taon na rin simula nang maging hunter siya. Hindi na niya matandaan kung gaano nakatagal ang lumipas simula nang maranasan niyang lumabas at mag-enjoy. Basta ang alam lang niya ay masaya siya kapag kasama si Jinwoo.
Biglang tinuro ni Jinwoo ang isang ride at tinanong si Hain kung gusto sumakay roon. Sumang-ayon si Cha nang walang pagdadalawang isip dahil dito ay tinanong ni Jinwoo kung gustong sakyan ni Cha lahat. Sumagot si Cha na may magandang ngiti at sinabing gusto niyang subukan ang lahat ng ride. Pero nang subukan na nilang sumakay sa roller coaster, sa drop down, at haunted house, ni katiting na emosyon ay wala silang pinakita. Kaya naman pagtapos ay nagtanong si Jinwoo kay Cha kung hindi ba ito nag-enjoy habang sila ay kumakain. Sumagot naman si Cha na nag-enjoy siya ng sobra habang umiinom ng soda. Nagtaka si Jinwoo kaya tinanong si Cha na kung nag-enjoy ay bakit hindi man lang ito sumigaw kahit isang beses. Nangalumbaba si Jinwoo at napaisip na baka masyadong mabagal ang rides para sa isang S-rank hunter. Tinanong ni Jinwoo si Cha kung nabagalan sa rides. Agad namang sumang-ayon si Cha. Nagulat si Cha nang magtanong si Jinwoo kung gustong sumakay sa totoong mag-enjoy siya. At sa isang iglap, sa isang napakagandang takip silim na himpapawirin, may isang malakas na puwersang biglang lumusot sa mga ulap. Ito pala si Kaisel habang sakay sina Jinwoo at Cha. Nagtanong si Jinwoo habang nakatayo sa likuran ni Cha kung nagustuhan ba ang kanilang ride. Sumagot si Cha habang pinagmamasdan ng buong paghanga ang nakikita ng kanyang mga mata. Wika niya na mabilis, mataas, at maganda, gustong-gusto niya ang ride. Nagtanong si Hain kung bakit pumunta pa sa amusement park kung pwede namang maka-experience araw-araw ng ganitong klaseng saya at kalayaan. Sumagot si Jinwoo habang nakatingin sa malayo na ang amusement park na yon ay itinayo sa gate kung saan nawala ang kanyang ama. Kaya gusto niyang pumunta roon kahit isang beses lamang. Nagulat si Cha pero nagpasalamat siya na dinala siya ni Jinwoo roon at sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya ni Jinwoo. Sabi naman ni Jinwoo na may gusto pa siyang ipakita kay Cha. Tuluyang lumubog ang araw at sumapit ang gabi. Makikitang masayang nakaupo si Jinwoo at Cha sa ilalim ng mga kalangitan na maraming bituin. Masayang-masaya si Hain habang hinahangaan ang ganda ng kalawakan sa gabi. Dahil dito ay isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Jinwoo. Kinabukasan, habang papalapit na ng papalapit ang araw na kinatatakutan ng lahat, sa tapat ng building ng Korean Hunter Association ay makikita ang isang bagong promoted na B-rank hunter na nakatingin sa itaas at nag-isip na ilang araw na lamang ay magbubukas na ang malaking gate. At dahil isa na siyang B-rank ay dapat siyang mag-ingat. Pero habang naglalakad ay aksidenteng may nakabangga sa kanya. Galit na lumingon ang B-rank hunter sa nabangga at pasinghal na tinanong kung sino ito. Imbes na sumagot ay nakakatakot na tingin lamang ang ibinigay ng dambuhalang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Nagsimulang magbulungan ang mga hunters na nakabantay sa pagbubukas ng gate at sinasabing may kaguluhan na nangyayari. May nagsabi pa na ang kalaban ng B-rank hunter ay mas malaki pa sa hunter na si Madong Uki. Galit na sumigaw ang B-rank hunter at pinilit na humingi ng pasensya sa kanya ang dambuhalang lalaki dahil nabangga siya nito. Hindi makapaniwala ang mga hunters na nakapalibot dahil kung hindi mag-ingat ang B-rank hunter ay baka umuwi ito ng nakaambulansya dahil sa laki ng kalaban. Pero hindi pa man nakakatapos ang hunter sa pagsasalita, ay walang awang siyang kinain ng dambuhalang lalaki sa harapan ng iba pang mga hunters na nabalot ng takot ang mga mukha sa matinding pagkagulat. Ngumisi ang dambuhalang lalaki nang magkagulo ang lahat sa takot habang puno ng dugo ang bibig. Pagkatapos ay nagpakawala ang dambuhala ng malakas na kapangyarihan. Tumilapon ang lahat ng mga hunters. Makikita ang isang hunter na humampas ang likod sa pader at hinambalos pa ng kotse para tuluyan itong mamatay. Nabalot ng makapal na usok ang paligid. Nang humupa ang usok ay sumigaw ang dambuhala na makinig sa kanya ang mga pipitsuging mga tao. Wika nito na simula sa mga sandaling iyon ay papatayin niya lahat ng mga tao. Gamit ang kanyang ngipin at kuko, wawasakin niya ang mahihinang katawan ng mga ito. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang King of Beast o ang Beast Monarch. Samantala, sa isang payapa at tahimik na kabubatan, mula sa likuran, ay nagtanong si Jinwoo kung gustong kumain at maglinis ni Cha sa malapit na restaurant na kanyang alam na nagluluto ng masarap na umagahan. Sumang-ayon si Cha. Humanda si Kaisel para isakay sina Jinwoo at Cha pero nagtanong si Cha na sinabi ni Jinwoo na malapit lamang naman. Wika ni Jinwoo ay 5 minuto rin kung tatakbuhin niya ang distansya ng full speed. Napaisip si Hain kung gaano kalayo ang kayang takbuhin ni Jinwoo sa loob ng 5 minuto. Samantala sa opisina ni Woo Jinchul, makikita itong sumisigaw dahil sa balita tungkol sa kalaban na nakapasok sa Hunters Association. Agad rin naman itong kumalma at agad na tinanong kung may mga namatay sa gulong dulot ng kalaban.
Sagot ng tauhan na hindi pa nabibilang kung ilan ang tamang bilang ng mga namatay. Gulong-gulo si Wu Jinchul dahil alam niyang ilang oras pa bago bumukas ang gate. Tumayo si Wu Jinchul at tinanong ang tauhan kung nasaan si Jinwoo. Sabi ng tauhan ay hindi nila ito matawagan. Biglang dumating ang isang tauhan at ibinalita kay Jinchul na may dumating na isang hunter na kayang harapin ang halimaw. Gulat na tinanong ni Jinchul kung si Jinwoo ba iyon. Tumanggi ang tauhan at sinabing isa itong world-class hunter. Ito pala ay si Lennart Nerman, ang pinakamagaling na hunter sa Germany. Habang nakatayo sa harapan ng halimaw ay patuloy ang tanong ni Lennart Nerman sa sarili kung kaya ba niyang matalo ang halimaw o siya ang mamamatay sa laban. Naisip niya na siguro kaya siya nakatakdang pumunta ng Korea ay para talunin ang halimaw. Habang naghahanda sa pakikipaglaban ay biglang dumating si Thomas Andre at mayabang na pinaalis si Lennart Nerman. Wika nito ay sagabal lamang si Lennart sa kanya. Samantala, sa restaurant kung saan nakahanda na ang masasarap na pagkain, nakatanggap ng tawag si Jinwoo mula kay Jinchul. Agad na tinanong ni Jinwoo kung may nangyari bang hindi maganda. Tinanong ni Jinchul mula sa kabilang linya kung bakit hindi siya matawagan. Pinaliwanag naman ni Jinwoo na nasa lugar siya na walang signal. Sinabi ni Jinchul ang tungkol sa halimaw na nagdulot ng gulo sa Seoul. Hindi makapaniwala si Jinwoo dahil alam niya ay may ilang araw pa bago magbukas ang gate. Sinabi ni Jinchul na totoo ang kanyang sinasabi. Nagsalita muli si Jinchul at sinabing nagawang matalo ng halimaw ang isang buong guild sa isang iglap lamang. Hindi ito isang normal na halimaw. Nakatanggap rin siya ng report na kasalukuyang hinaharap ni Thomas Andre ang halimaw. Nagulat si Jinwoo na wala siyang nakuhang report mula sa kanyang mga shadow soldier na inilagay kay Thomas Andre para magbantay. Napaisip si Jinwoo dahil napansin niyang mahina ang signal niya at ng kanyang mga shadow soldier. Para bang may nanadyang harangin ang kanilang koneksyon. Kahit ang mga soldiers na ginagamit niyang coordinates ay hindi na niya mahanap. Sinabi ni Jinwoo kay Hain na may problema sa Seoul. Inusisa naman ni Hain kung bumukas na ba ang gate. Tumanggi naman si Jinwoo at sinabing iba ito. Unti-unti na pagtagpi-tagpi ni Jinwoo mula sa biglang pagsulpot ng makapangyarihang halimaw, ang pagharap ng isang world-class hunter rito, at ang mahinang signal, mukhang may ideya na siya kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Jinwoo si Jinchul kung may shadow ang halimaw. Mahigpit na ipinag-utos ni Jinwoo na siguraduhin kung may shadow ang halimaw. Samantala, makikita ang pagkagulat kay Lennart habang pinagmamasdan ang malakas na aura ni Thomas. Ang ibang guild members sa likuran ay napasigaw ng Goliath. Wika naman ni Thomas na huwag lang tumayo ang mga ito sa likuran, magsimula ng mag-rescue ng mga tao. Sinipat ni Thomas ang halimaw at hindi siya natutuwa sa ginagawa nito. Para sa kanya ay dapat lamang parusahan ito ng kamatayan. Makikita ang matinding kapangyarihan na nagmumula kay Thomas Andre at sa Beast Monarch habang magkaharap sa isa't isa. Agad na umatake ang Beast Monarch pero hindi umepekto sa matibay na balat ni Thomas Andre ang matatalas na kuko nito. Binigyan ng malakas na suntok ni Thomas Andre ang Beast Monarch at napaangat ang mukha nito sa lakas ng atake. Muling umatake si Thomas at sinuntok ulit ang Beast Monarch. Pagkatapos ay sinakmal ni Thomas ang mukha ng Beast Monarch at inihambalos ang buong katawan nito sa lupa. At dito na nagtatapos ang Season 4 Episode 3 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 4, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.